Mabuti na, napansin ko. So, mabilisan na lang tayo. Actually, hindi ako magtatagal. Kasi mamaya, nandoon din ako. No? Doon, panoorin niyo yung live ko doon mamaya. No? Malaman niyo ka paano kita i-live Mr. Sam. Basta makita niyo lang, i-search niyo lang ang Kaagapay ECTV. No? Kaagapay Space ECTV. May cellphone ba kayo? I-try niyo lang. Kaagapay. I-search niyo. Kaagapay Space ECTV. Panoorin ka, ano lang. Sa YouTube po yan. Oh. Sa YouTube channel. Kaagapay Space. Tapos ECTV. Sheila Charlie Tango Victory. Yan, ECTV. Yan, kaya pag nakita nyo, nakasumbrero kulay itim, nakasalamin kulay itim. Yan. Kulay ba? Kung hindi ako yan. Nakita mo, ma'am? Nakita nyo. Dahil nakita nyo, kung nakita nyo na, no? Kung nakita nyo, dahil nakita nyo na, wala kayong hindi magagawin kundi subscribe nyo. Bakit? Ha? Bakit? Malaking bagay para sa inyo. Nung videos kayo, remembrance yun yan. No? Remembrance nyo rin. No? Kasi pagdating sa labas sa masa, kung ano mang dinanas nyo ng gutong hirap dito bago umalis, no, sa pidos, no? Ang iba kasi, pagdating yung akala okay na. Pagdating sa labas ng bansa, hindi maiwasan, lumadanas din ng mga problema pagdating doon. Ano kasi problema? Yung pahirapan sa trabaho, kulang sa sahod, tapos nakaranas ng gutom. Yung gutom na naranasan doon, sobra pa pala sa gutom na dinanas dito sa pidos. No? Kaya pag binuksan mo ang YouTube channel ko, pag nakita mo yung mukha mo doon sa social media, wow, mawala yung problema mo. Wala, ma'am? Why pa? Yan. Ayun na ako yung signal. Pindutan na lang ulo na yung kagalo. Yung kasi... Away signal? Ay, kinaano. Di ba, okay lang, magka-signal din yan maya pag uwi natin. Okay, yan. Sam Tarwausa, yan, nakita na natin sila, no? Magkikita niya yan. Kaya pala hindi ko makano. Siguro inano ang signal, no? Kanina pa siguro, gintuwi. Gintuwi na yan ang signal. Pasensya na kayo, ha? Yung salita ko, Latin. May halong Latin. Yung salita niya, ginbuinan sa signal. Ang ibig sabihin, lahat kayo magaganda at gwapo. Yeah. Ay, di ba? Anong salita yun? Ano maniwala kayo, Latin yun. Okay, yan. So hindi niya man makuha, i-ano nyo lang. Kasi lalabas kayo dyan. Bukas or may gabi lalabas na kayo dyan. I-ano nyo lang, i-note nyo lang, take note nyo na lang Kaagapay Space ECTV. Yan, kaya ako nandito just in case of emergency. Now, yung part ni Mr. Julan is part ko. Dapat ako kanina magtutok. Medyo matraffic lang. Kasi wala si Ma'am Sandra dito. No? Accredited yung mga nakaupo dito, nagre-lecture araw-araw, sila accredited facilitator ng UWA, accredited din ako. No? Kung sila authorized signatory ng PIDOS certificate, authorized din po ako. No? Kaya na pagdating sa part ko, kung ang part nila is part ko, yung part ko, hindi nila part. Kasi bakit? Welfare assistance just in case of emergency. So, paano mo malaman na pag may emergency? Paano mo malaman? Ha? Pag may nagwawangwang, yun. Parang driver ka na naman sila. Kami yung driver sa ambulance to sa amin. Okay! Yan! Ngayon, mga musta lang ako. Kamusta naman? Nabanggit ba ni Sir Bong, ni Sir Julan, yung lahat ng ipinagbabawal, do's and don'ts? Nabanggit ba sa inyo? Yan. Yung mga rules and regulations to those countries na inyong pupuntahan, nabanggit ba? Okay. So yung mga do's and don'ts, yung bawal, hindi mo dapat gawin at yung dapat mong gawin. Yung mga batas, no? Doon pagdating dapat alam mo. No? May mga first-timer ba? First-timers, tayo sa mga kamay. Ay, exabroad muna. Tayo sa mga kamay. Exabroad, kunti lang. 5. First-timers, tayo sa mga kamay. 6. Okay. 5. Ang exabroad. 6 yung first-timers. Oh, wait. Ano mas marami? 5 o 6? 6. So sabi niya parang hindi siya nagbilang. Hindi naman talaga ako nagbibilang. No?
Kasi bakit? Pag nagbilang ako, matagalan tayo. Tama? Okay. Mas marami ang first timers. 5 times 6 equals 30. May hindi tumaas ng kamay. 7. Oh. Oh. Hindi tumaas ng kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ni pa dyan, pakialam ko sa'yo. Okay. Kaya bilisan mo na kasi may tumatawag na sa akin. Tama? Okay. Sabihin mo, sir. Kalma ka lang. Sige, text ka lang kasi busy ako ngayon. Sabihin mo, tandaan mo, last na to. Text last, na-text mo na to. Okay. Mamaya, ulitin natin. Okay! 5 times 6 equals 30 plus 7 equals 37 yung tao. No? Yun ang ibig sabihin. Okay, basta. Sir, bakit ka nagtatanong? Dahil gusto ko lang malaman. Kaya ako yung nagtatanong. Okay, magtatanong lang sa mga ex-abroad. I-permit nyo sa mga first-timers yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. At least, malaman nila. No? Malaman nila kung gaano katotoo. Kasi ang part ko is more on realities. No? Kung kanina, kay Mr. Julan, more on encouragement. Pagdating sa part ko, marinig mo, more on discouragement. Kaya normal, maramdaman mo may sa part ko, no? Ano ba to? Sa halip nang i-encourage kami, for discouragement. Kasi, more on realities. Yung totoong pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kaya lagi kong sinasabi, ihanda mo ang sarili mo. Kasi iba ang batas sa Pilipinas, iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Ulitin, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya ako'y magtatanong, ex-abroad, yung totoong buhay, OFW pagdating sa labas ng bansa, ang sagot niyo ay iisa lang. Kasi magtanong ako, masarap o hindi? Buhay OFW. Magtanong ako, isigaw niyo mga ex-abroad ha? Ex-abroad, masarap buhay OFW. Hindi. First timers, narinig niyo. Hindi pa ako natapos. May sumasagot na. Hindi. Sabi ng mga first timers dyan. Ha? No? Ha? Bakit kaya? No? Ang tanong. Pag nagtanong ako ng tuloy, hindi. Ang sagot niyo sa akin, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Dapat isigaw mo yan. Kasi pag memorize mo yan, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Pag na-memorize mo yan, wala nang exam mamaya. Ano? Mag-exam pa ako o hindi na? Hindi na! Mag-exam pa ako o hindi na? Hindi na! Ano? Tuloy! Hindi! Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Sabi ni ko, parang rally na rin ha. Parang nasabi na rin. Sige, makita na tayo mamaya doon. Sisilip lang tayo. Tuloy ang laban. Okay! Hindi masarap. Ma'am, ex-abroad ka ba? Yes po. Ma'am, naranasan mo na ba? Ang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap na buhay. Naranasan mo na ba? Ha? Lahat. Naranasan mo. Ma'am, ang tanong, ikaw naranasan mo na po ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi niya pa naranasan. Kaya ako'y magtatanong sa iyo ngayon, ma'am. Ang tanong ko, ma'am, gusto mong maranasan? Wala. Hindi ako nawala sa topic ko. Focus lang. Concentrate. Dahil dito may matutunan ka. Ngayon, ma'am, ex-abroad, first time yan. Ma'am, maranasan mo lang yan. Pag alis mo ngayon. Bakit? Pag alis mo ngayon, pag hinatid ka na mahal mo sa buhay sa airport, no? Umpisa na. Doon mo na maramdaman yung sobrang hirap, sobrang sakit. Ang sama ng pakiramdam na yung gustong pang yakapin ang mahal mo sa buhay, yung boyfriend mo. Kasi kakasal nyo lang pero hindi mo na mayakap. Kasi siyempre bawal na siya pumasok doon sa sa boarding gate. Ngayon, nag-isip ka na lang paano kung kailan na naman kayo ulit magkita. Magkikita pa kaya kami ulit? No? Ganun na lang.
ang naisip niya. Siya ganun din. No? Ang ganda pa naman ng wife ko. Pagdating doon, kung ano-anong iniisip niya. Pero hindi niya alam. No? Ikaw, ang bigat na ng pakinamdam. Lalo na! Nung sumakay ka na ng plane, pagsakay mo ng plane, di ba? Unti-unti nang umaangat. No? Tapos hanggang pumapasok, unti-unti nang pumapasok doon sa itaas ng ulap. Nakaranas na ba kasi isa kayo ng plane? Nakaranas na kayo? Pagpapasok na sa taas ng ulap, kahit anong pang gawin mo. Ang iba, gustong lumapit sa may bintana. Sinabi niyang bawal pumunta doon. Pinakaupo. Gusto pa rin pumunta doon. No? Ang purpose, sisilip lang. Nagbabaka sakali, baka makita yung mahal niya sa buhay sa baba. Pero talagang wala siyang makikita. Kasi talagang walang-wala na. Habang lumilipad ang plane, hanggang nakarating na doon sa paroonan, ang kasunod doon, matulog ka na lang magpahinga. Sunod doon ay magtatrabaho ka na, tama? Magtrabaho ka 8 hours. Ang problema dyan, kung unang araw mo pa lang, nag 12 hours ka na. Tama? Kaya tiyaga muna. Kasi unang araw mo pa lang. Kasi yan ang sabi kanina, panibagong hamon, pagsubok, nakakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? Tapos, natapos mo 12 hours or 8 hours. Nakaramdam ka na ng pagod, gutom. Gusto mong tumawag sa mahal mo sa buhay. Wala kang matawagan kasi wala naman talaga sila doon. No? Gusto mong humingi ng pagkain para ma-serve ka, hindi mo magawa. Ang ginawa mo na lang, self-service na lang. Ikaw na mismo, ma'am, ang gumawa para magkakain mo sa sarili mo. Nagawa mo lahat hanggang sa nakapag-serve ka ng pagkain sa sarili mo. Habang kumakain ka, no? Kumakain ka man, medyo na wala kang gana kumain. Pero sa pilitan, talagang kailangan mo kumain. Nakapag-isip ka, anong ginawa mo? Kasi lagi na sa isipan mo yung mahal mo sa buhay. Kinuha mo ang cellphone mo. Nung kinuha mo ang cellphone mo, tumawag ka sa mahal mo sa buhay. Nung marinig mo ang boses, medyo bawasan ng konti. Pero nakapag-isip ka pa, binidyo call mo pa. No? Video call, mas maganda. And nag-video call ka, nakita mo sila. Nakita ka rin nila. Tama? Pero ang problema, nung biglang mag-brown out, nawala sila. Nawala. Oh, masarap ang pakiramdam. Di ba? Hindi? Ma'am, kasi mahina ang signal nila, lalo sa probinsya. Gusto mong malakas ang signal? Sa akin ka namin tumawag namin, ma'am. Malakas ang signal namin doon. Oh! Ngayon! Masarap. Masama. Masakit ang pakiramdam. Pero maisipan mo, sabihin mo yung sarili mo, babawi na ako. No? After a month, babawi na ako sa pamamagitan ng pagpapadala ko. Tama. Nung magpadala ka, di ba? Nung magpadala ka, masarap ang pakiramdam. Kasi, nakapagpadala ka na. Medyo gumaan yung pakiramdam niya. Tama? Pero ang tanong, sino ang masarap ang pakiramdam? Ikaw na nagpapadala o yung tumatanggap ng padala mo? Tumatanggap ng padala mo. Bakit? Anong sa isipan nila? Nung matanggap nila ang padala mo, ang sa isipan, wow, may kasunod pa to. Tama? Eh, masarap. Oo. Kaya, ang iba dyan, bongga na agad. No? Sa isipan agad, wow, na makaganti na ako dito. Makaganti na kami dito sa kapitbahay ko na dati sobrang iyawan kasi ako ng asawa. Tingnan nyo ngayon. Kasi mga ingatit, mga ingit-ingit. Hindi mawala sa galing ng mga Pilipino. No? Yung, siyempre, minsan kasi yung iba, okay, mayroon sila. No? Talagang parang inaasar mo, parang niyayabangan ka. Pero kami iba, gusto talagang kumante. Kumante rin. Huwag nyo nang gawin gano'n kasi hindi maganda. No? Kasi baka mamaya, ilang araw ka lang doon. Tapos ang kontrata, tapos ang ligaya mo. Kailangan magiging aware, magiging handa, no magiging tapat ka lang sa kapwa.
sa pamilya, ito kapwa Pilipino doon. Ingatan ang trabaho. Hindi madali. Hindi masarap. Okay, sinabi ko na, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman pag nakapagpadala ka na. Ang mahirap yan, sinunod-sunod ka na, wala pang isang buwan, sunod-sunod ang tawag sa'yo, 15 days pa lang, pinukulit ka na ng mahal mo sa buhay. Oh, padala ka na, ubus na ang pera namin dito, 15 days pa lang, sabihin nyo sa kanila. After a month, ang bigayan ng sarili namin, hindi by month or hindi every 15 days. Kasi maraming abusadong mga mahal sa buhay, no? Kawawa naman kayo pagdating sa labas ng bansa. Tapos pag sinabi, ibili mo kami na ganito, bili ka rin ng bili. Hanggang sa nabusan ka, ikaw nawalan. Hanggang pag Pilipinas, wala kang mapapala. Akala mo okay ka. Akala mo maganda ang bahay mo, hindi mo alam. Sunod na araw, no? Purpitin na pala, babawiin na ng gobyerno. Kaya ingat, no? Ingat. Ingat po. Kaya ako nandito para sa inyo. Hindi masarap buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. No? Ihanda ang sarili. Lahat ba may mga asawa? Sino walang asawa? Walang mga asawa. Walang asawa, sir. Iwalay ka natin, sir. Kayo, ma'am, may asawa. May anak. Wala rin. Mabuti lang. Ikaw, ma'am, may anak? Ilan? May asawa? Boyfriend. Boyfriend? Boyfriend lang. Walay kasi ako dun sa tatlo. Ayaw mo lang ito. Ayaw mo lang buhay ba? May iba na Tumutulong di ba? din ako sa may mga problema, hiwalayan. Tumutulong ako. Ang problema, sa kakatulong ko, halip na sila magbuo. Hindi, kapag nawala pa ka rin ayaw pa rin pumayag. Okay! Hindi madali. Nung magtanong ako ng magkaraan, sabi ko, ma'am, may asawa ko pa ba? Pang-apat yan ang balik, ma'am. Sabi niya, sir, malapit na. Kasi bakit? Yung asawa, tanggap na ng tanggap ng padala. Pagkatapos, siya naman, nagpapakahirap sa labas, siya naman, yung asawa, inom ng inom. Kawawa naman ng babae ka. No? Kaya ingat po ha, sa mga babaero dyan. Ingat sa mga ingat po kayo. Sa mga nakita kayo ng maganda, pass muna. Sa mga kita kayo ng mga gwapo, pass din muna. Pag sa wala pa, sabi mo, ma'am, sige, tuloy na. Okay. Ngayon, magtatanong na ako. Lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Okay, mabuti naman. Kasi ang pag-usapan natin ngayon, batas. No? Batas na dapat yung malaman. Sa mga ex-abroad, magtanong na pala, sino ex-abroad na about 20 years, 20 years, 15 years, 20 years? 2021 po. Oh, Ako 2004. 2004 ka umalis sa Pilipinas, ikaw ang 2020 po. ka umalis. Bago lang. 2024, 2004. 2004. May naipon, ma'am. Hindi na for good na po, sir, 13 years ago. May Balik naipon. namin. Balik naman. Yung asawa ko nasa abroad. Nasa abroad din. Kayo pa rin. Yan. Yan dapat ang mga katangian ng OFW. Kahit nila, o kahit maraming pera o wala, sila pa rin. Kayo man, boyfriend na lang. Okay lang. Sige lang ma'am. Okay! Ano lang ako, mapagtanong lang talaga ako ma'am. Kayo ma'am, may anak? Wala rin. May asawa? Ba't wala ka na na? Mali. Okay. Okay. Hindi well ni Lord yan. Hindi well mo yan. Will ni Lord yan. Pag may gano'n, no? Will ni Lord yan. Kaya tanongin mo na lang. Importante kayo pa rin, no? Ngayon, Mr. Sam, tanong ka naman tanong, no? Gano'n talaga. Kaya sana sa katanungan ko, at pag may sasabihin ako sa inyo, sana, kung 100% kanina, yung natutunan mo kay Mr. Juran, sana walang bawas. No? 100%, walang bawas. Bakit? Pag nagtanong ako, at pag may nangyari sa'yo, sa 100% mo na excitement, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. No? Okay, yung sinderita. Nung magtanong ako ulit, sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung po kamay. 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung po kamay. 11. Mayroon pa rin hindi tumaas ng kamay. No? Ang sa isipan ng bilisan mo,
Kasi gusto na namin umuwi. 10, 11. May nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi. Ha? Sir, bakit ano mayroon? Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. No? At least alam nyo ha, mapa-first timer ex abroad, no? At least alam nyo na nasa batas pala yun. Dapat ang isang OFW nakapag-sign na ng kontrata. Kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, okay lang din naman. Kaya lang, okay nga, pero magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. 20%. Ang natira is 18%. Bakit ka makaalis? Dapat makapag-sign ka ng kontrata. Yan ang nasa batas. At dapat, after ng pagpidos, dapat sigurahin ikaw ay makaalis na. Bakit? Nasa batas. Ang isang OFW, mula nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. Ibig sabihin, wala ka na dapat sa Pilipinas ngayon, no? Nasa labas ka ng bansa, nagtatrabaho ka na ngayon kasi 3 months after na eh. At dapat, wala ka na diyan sa iyong inupuan ngayon. Sabi ni ka, ganun ba? Bakit kami nandito pa rin? Ay, ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Na 80%, ang natira is 60%. Concentrate, guys. At dapat, bakit kayo kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba doon, nakapagbayad na ng placement fee. Tama, sir? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary, 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat, katumbas ng isang buwang sahod, pagdating sa labas naman sa equivalent of 1 month salary. Tama? Sabi niyo ba? Ha? 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. May ibig sabihin, bawas na naman ang 60% na excitement mo. Ang natira is 40% na lang. At dapat, pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa shopping, sa McDo, Max Mall, Hotel, o Restaurant, dapat mula sa nabanggit kung na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba, agency? Bakit kami sa GCash? Ibig sabihin, katulad ka na ng kinulungan ko na biktima ng 280,000 bawat isa sa GCash nagbayad ng pakilala ang suspect sa Las Piñas sa boarding house, dambuhalang senior citizen. Kumana ng malaking halaga sa mga OFWs. Ang una, paano silang kilala? Through online, Facebook. No? Tapos, ipag-meet, nakipag-transaksyon sa isang lugar sa Las Piñas. Dito ako nakatira. No? Okay, mag-alala, anytime pag nagpatuwa kayo, punta kayo dito sa akin. Hinanan na kayo. Hinataw na agad. Through Gcash, sige, magpala na natin para expedite natin. Nagpadala 280,000. Alam mo sino mga biktima? Mga teachers. Lagding, dalawa. Cavite, Laguna, may taga-Isabela. Anong nangyari? Nung magpaluap, hindi na matagpuan doon. Wala na para doon. Nangupahan lang para sa Las Piñas. Ingat. Instant millionaire si ate, si nanay, no? Instant millionaire. Kaya dapat ingat, hindi sa Gcash. Dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo, ang natira is 40%, 20% na lang. Sabi ng iba, ano pa yan? Nangyari sa akin. Problema na. Problema ng malaki ito. O dapat, ingat. So, 20% ang natira sa'yo, sabi ng iba, mayroon pa kaya? Mayroon pa po. Pag nagbayad, dapat, ano mayroon? Pag nagbayad ka, dapat sa loob ng agency, ha? Hindi kita sa ang lugar, ha? Dapat sa loob ng agency. At pag nagbayad, ay dapat mayroon ka o kulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Dapat may resibo! Malinaw? Paano kung wala? Another 20% ang ibabawas ko. Sa 20% na natira. Mayroon pong matira, wala.
Wala. Wala na, guys. Problema hindi. Problema. Problema. Wala na natira. Dahil problema, ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Parang matamlay. Tuloy ang laban. Tuloy, hindi! Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Tuloy lang. Yan ang panalangin namin. Walang atrasan. Kasi ang isang OFW, kailangan may matibay na loob, tatang, at kailangan tatay. Yan ang buhay ng mga bayani. Sir, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Maniwala ka ba na? Ha? Lahat naman po ng OFW. Bayani. Pero ang tanong ko, naniwala ka ba na bayani kayo? Mabuti naman naniwala ka. Kung nagdadalawang isipan ka pa, pag uwi mo may bahay, maghanap ka na ng sarabin. No? Kahit pakainin ka ng asawa mo, no? O anak mo, sabihin mo, huwag mo na mag-ano. Sa akin, gusto ko, bakit? May hinahanap lang ako. Hanap ka ng salabin. Tapos, umarap ka sa salabin. Tingnan mo ang mukha mo sa salabin. At sabihin mo sa sarili mo, sabi ng speaker doon, na sira ulo. Bayani daw ako. Gaano ka totoo. Kaya, titigan mo ng titigan. At sabihin mo, kahit ganito lang ang mukha ko, bayani pala ako. Kaya paglabas mo dito mamaya, at may parang harang dito sa dinadaanan mo, sabihin mo na sa kanila. Sabihin mo na sila, alis ka dyan! Alis! Pag tinanong ko, bakit? Ang sagot mo, sir, bayani to. Sir, ayos ba? Pero ang tanong, paano kaya naging bayani? Sige nga, napagitin sa iyo lang kanina. And then, naging bayani kayo kasi bakit? Maliit man ang sahod mo, kulang man, kumplito man ang sahod mo, magpapadala ka sa pamilya mo, may babayaran ka. Tama? Na ano? Tax. Sa pamagitan ng remittances, mayroong mga tax ka na babayaran. Pag binayaran mo, saan papasok? Sa kaban ng bayan. Tama? Pag nasa loob ng, sa kaban ng bayan, nasa kaban ng bayan, ang tanong, sino ang nakikinabang? Kadalasan ang sagot sa akin siya, buhaya, mga bayan, mga politiko daw. Di ba daw, na kayo ang tunay ng mga bayani. Iba natakot sa mga politiko, natakot sa mga barangay captain. Natakot pag may nag-ikot na barangay tanong. Hindi ka dapat matakot eh. Bakit? Hindi, sa gobyerno yan, sa gobyerno niya. Hindi po. Hindi yung walang ibig sabihin ng gobyerno. Without people, there is no government. Yan ang totoo. Kung wala tayo, mamayang Pilipino, walang gobyerno. Yung mga nakaupo sa gobyerno, nakaupo, sila po ang pinagkatiwalaan. Sila po ang inilal ng taong bayan para may loklok sa kapangyarihan. Tama? Para mamuno sa lahat ng sa ating bansa. Sila ang manguna. Pero sabi ng katakutan, hindi dapat. No? Hindi dapat. So isipin mo, sila ay maglilingkod sa taong bayan. Sila po ang servant. Public servant eh. Tama? Public servant eh. Kayo ang nagpapasakot sa mga nakaupo sa gobyerno. Kaya dapat kayo igagalang. Mataas man ang pinag-aralan, mababa man, dapat nirespeto. Tama? Kaya pantay dapat ang pagtingin sa kapwa Pilipino. Sa labas naman sa household ka, sabi mo, ay household lang ako, construction worker ka lang, huwag mong ilang. Kasi may nurse, may doctor, may mga nurse, may mga doctor dito, may mga engineers. Guys, kahit anong posisyon hawak mo, pareho kayo. Mga bayani mo. Sama? Kaya dapat, respeto ang ipairan sa bawat kapwa Pilipino. Okay? Ngayon, doon sa part ko, may nangyari man sa'yo, magpapasalamat ka. Salamat kayo, bakit? Kung hindi dahil sa akin, hindi nyo narinig yun, may natutunan kayo sa batas. Iyan ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. Biktima man, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Biktima ka man. No? Hindi alam ng agency mo dapat. I-inform ng agency mo. Nangyari sa labas dapat alam ng agency yan. Bakit?
pag hindi alam ng agency, no? Marami kasi gumagamit ng pangalan ng agency. Nagpag-transaction sa mga OFW sa labas. Pagkatapos, may ginagawang illegal activities na ang purpose lang makakuha ng malaking halaga sa mga OFWs.